Ano pa man, napapasalamat din kami sa inyo dahil kayo ay isang nagpakatao po kayo tumawag dahil ang gusto niyo pong makakita ng mga katotohanan. Maraming salamat po. Oras po natin, 18 minutos para alauna. Broadcasting System DW80 Check the radio sa inyong mga radyo DW80 ngayon binabati po namin ng dyan sa Magsaysay Boulevard sa Stop and Shop kay Colonel de las Arcos at saka sila Gloria at si Kirobin Gonzales at saka sila Di Guzman family. At lahat po dyan sa Stop and Shop, kumusta po kayo? At kami po ay nagtsatsaga po kaming balita. Ang Rema Foundation po ay nangangalap po ng kinakailangan matulungan po sa inyong mga hinain. Dahil kami po ay pinaparating po sa inyo at pinapaabot po namin sa inyo yung inyong mga problema pagkat tutugunan po kayo ng mga abogado ng Rema Foundation ng Bayan. Bumati muna kayo, Kabert, tsaka Matt. Siyempre, babati ako ng Merry Christmas kay Presidente natin si Mario Bolívar. Ay. Sir, ikaw ay yung Bukitong host ngayong araw nito. Merry Christmas sa iyo. Ano ba ang regalo? Madam, Merry Christmas Merry daw, Madam. Christmas, Madam President Mario Bolívar. Palagay ko naman din naman niya yung pregsisigawan natin Ako malaki ng nangangawit yung aking lalamunan dito Sabi naman sir, hindi naman kami namimili. Basta meron lang balot dyan. Okay na, katanong laman nyo. Dahil kung pagbalot ka ng puro istorya na lang. Okay. Hindi, sa bagay. Wala gampanan ba natin ang ating mga tungkulan dito? Dahil hindi po nagagalang sa puso't diwa natin kung tayo ay may bayad. Ay nag-aantay tayo sa mga ganitong mga pagkakataon. Pero tayo naman, pahagin lang natin dito dahil siyempre na-i-share natin yung ating pagbibiro dahil panahon kasi ng batian ng Pasko. Kasama sa... Merry Christmas, man. Merry Christmas, Madam. Okay. Ay binabati po namin sa 601 dyan sa may Bimapa. Hindi sa Bimapa dahil sila po medyo may kaguluhan, pero bilib din ako sa mga tao ito, talagang kung ilan sa kanila, talagang ginagampanan pa rin, kailamin. Ginagampanan pa rin nila yung kanilang gusto matapos, kung ano tatapusin, talagang kailangan tapusin. Ay, itong mga hangal na mga mayayaman, ay bakit tayo humahanga sa kanila na napakagandang building, napakagandang kanilang mga negosyo? Bakit hindi natin ibaling doon? Ano kaya yung lupa na yung kanila kaya yan? Maksimin, kanino nila nabili yan? Yan ang katanungan dito Hindi yung humanga ka sa maganda at mabuting pamamaraan kung paano na itayo ang inangaan mo. Kaya, ang sinasabi ko sa sarili ko, bawal ako humanga sa kapwa. At gagawin ko ang dapat kong gawin para akong hangaan. Pagkat dito tayo namibiktima sa panghahanga Ang isang tao na napluklok sa estado ng kanyang kinaroonan, kapag patuloy mong hinahangaan yan, tumataas lalo ang level ang isang tao hinahangaan mo. Mali po yun. Kung kayo po, gawin niyo po ang dapat yung nararapat, pagkat kayo po ay mas matino po sa inyong hinahangaan. Okay, gwapo siya. Meron siyang kakapalan ng mukha para magsalita sa inyong harapan. Nagagawa rin natin yan. Kaya lang tayo, naunahan po natin na hindi tayo sanay sa ganitong mga pangyayari dahil po tayo ay nagiging duwag gawa ng ating kakapusan. Ay sila po nagpapalakas ko, yung palakpakan ng ilang beses na narinig sa palakpakan sa harapan niya, lalong umaatikabong ang kanyang
kaligayahan at doon naman ay apply yung kanyang pananalita na para yung humahanga sa iyo dahil tansyado na niya na ay kayang-kaya ko pala ito. Pero dapat, mga kababayan ko, ang sinasabi ko, huwag po kayo masanay humanga sa inyong kapwa. Gawin nyo na para kayo po ang hangaan. Mahirap yung inyong katayuan. Tulad ng ating presidente, hinahangaan po natin yung unang ginang ng presidente si Gloria Macapagal Arroyo. Ano nangyari? Saksakan ang galit, ang kapalit natin sa kanya. Pero mo, kagagawan po ng asawa ng dating ating presidente Gloria Macapagal Arroyo. Pero kung ang history po ng Macapagal, ang pag-uusapan po natin, hindi po ito itinuro ng kanyang mga magulang. Pumasok lang po yung first gentleman Siya po yung naghangad at siya po yung nagsamantala Kung saan, nariyan gumagawa po siya ng pamarang para makapera. At sino po ang naiipit ngayon? Yung ating dating presidente. Kaya bang ilipat ang kanyang pagkakamali ng unang Ginoo? Yung tinatamasa ngayon ng nakakasindak isipin ng kanyang kalagayan ngayon na siya po yung nariyan sa mga laman ng dyaryo. Siya po yung pinag-usapan sa mga television. Siya po yung pinag-usapan sa radyo. Lahat po, nakapokus sa kanya. Ultimo, manggaling po sa hospital, manggaling po sa kung saan-saan. Sinusubaybayan po siya. Kahanga-hanga po yung katulad sa DOJ, ang Secretary de Lima. Ako'y humahanga po ako doon. Kung ito po ay pagkakamali po, kung kinakala nyo mali ng DOJ ang pagkakaroon ng pagharang ng pag-abroad ng ating dating presidente Macapagal Arroyo, ay sa totoo lang, hindi po mali, pagkat batas po ang kanilang pinahawakan. Saan po yung batas na ginawa yan? Batas po na ginawa at inaproban po ni Mrs. Arroyo. Siya po ang tumama para sa kanya na bawal po umalis ng ating bansa ang mayroon pong panagutan sa mga taong may tungkulin sa ating bayan. Ngayon, nasa kanya ngayon ay bakit tinatanggihan niya? Sa kanya po tumama ito. At lalong nagsasalita itong kanyang pinakadating sekretarya na si Horn, si Maria Elena Bautista Horn. Kahaba-haba ng pangalan nito. Siya naman kahaba-haba ng dila nito. Kaya naman mukhang nagsawa na ang bayan sa inyo Wala ka nang ipapaliwanag, Mrs. Horn. Dahil nariyan na yan. Hindi naman pwedeng, sa totoo lang, hindi ka naman papayag. Pag sinabi, ikaw naman magpakulong, ano ka, tanga? Hindi ka papayag. Alam kong hindi ka papayag yan. Okay, oras po natin, 10 minuto lamang bago dumating ang alauna po ng hapon. Mayroon po tayong bisitang dumating, si Carol Jer. Ito po yung ating bisita na medyo, halika, pumasok ito. Pasok dito, at para malaman ang ating mga background na ating pagkatapo nito. Ang bisita po natin si Carol Jer. Carol Jer, mapo pa kayo. Mapo kayo dito. Mercedes Broadcasting System. Yan ang WAD. Yes, sa inyong mga radyo. DWND. Ngayon. Plus, siyang na minuto bago mag-alauna ng hapon. Okay, may dumating po tayong bisita, si Carol Jer. Carol Jer, pakilala mo muna yung parat na siya, ibigay mo yung microphone. Nagsalita na kayo po. Okay, Carol Jer. Pakilala ka muna sa para sa may hayag natin ng Magandang hapon sa lahat ng nakikinig at maraming salamat sapagkat sa unang pagkakataon nayayahan ako sa isipila ito ng Radyo WAD upang makisa sa programang ito. Maraming salamat mga kapatid. Ako nga pala si Brother Roger talaga Sursugon po. Kasalukuyan nakatira dito sa Banahaw Condominium. Malapit lang po dito sa himpila ng radyo. At salamat muli sapagkat
alam ko na ito ang araw na simula na siguro magsasama-sama tayo sa programang ito upang ang bawat mapakinggan ninyo ay maging pagpapala sa inyong mga buhay. Maraming salamat, pagpalain tayo ng lahat. Ay, maraming po salamat. Ito po si Roger, ito po yung kanyang dating programa dito, yung religious. Siya po yung papawid ng mga paliwanag sa mga paano yung mga banal. Oh. Yung maging banal ka sa hindi yung pagpapanggap na ikaw ay banal dahil mayroon kang hangarin na ikaw uunlad sa masamang pamamaraan. Si Roger po, ito po ay tunay po na naglingkod ito sa ating may kapal na